Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. At ang Verbo ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahalasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sabay po ang lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay Martes sa ating pamimintuho sa ating mahal na patron, San Antonio ng Padua. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Benny Tuazon. Halina't ating sambahin ang Diyos na poon natin, lumuhod at manalangin sa manlilikhang butihin, siya'y poong mahabagin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. So muli natitipon tayo sa ngalan ng ating patron na si San Antonio, sa kanyang pamamagitan. Nawa ay makamit natin patuloy ang mga grasya ng Diyos at samantalahin na rin natin ang pagkakataon para magpasalamat sa mga biyayang tinanggap natin sa kanyang pamamagitan. At patuloy nating iniaalay ang pandemyang ito na sana magkaroon na ng katugunan. At sa ating pagdarasal, paghingi ng tulong kay San Antonio, nawa ito'y maigawad ng Panginoon. Kahit tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay,
Madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagataan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamo, maiilap, malalaki, at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito, at siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha niya sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan.
Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat, tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda, sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Alleluia, alleluia. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga Pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang na ayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at ang mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang sinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan o ng bayan ko ay paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Kaya't niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo ng pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit tinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Malalaong baga ay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang mama o ina. Sa ganitong paraan, nawawalang kabuluhan ninyo o niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So siguro sa unang pagkakataon o sa may mga pagkakataon na nangyayari, may mga sumusulpot, no, na pumupuna sa mga gawain ng mga Pariseyo. At ang isa sa pinakamatinding pumuna sa kanila ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Matindi kasi alam niya yung kanyang sinasabi.
Alam niya rin ang ginagawa ng mga Pariseo. At alam niya rin yung tamang utos. Nagsimula ang utos ng Diyos, di ba? 10. No? Subalit ito'y dumami, naging halos 500, more than 400. No? Ang ginagawa kasi, no, kumbaga kung familiar kayo sa konstitusyon, merong batas tapos gagawa ng IRR o yung Implementing Rules and Regulation, di ba? So, ganun din na nangyari dun sa 10 utos. Upang mas maipatupad ito, yun ang layunin, nagsagawa pa ng iba pang mga utos. At ito yung tinutukoy ng Panginoong Hesus sa unang bahagi, yung paghuhugas. No? Wala namang pandemic noon, ano? Pero kita nyo, sila noon naghuhugas. Pati kama, hinuhugasan. No? Dahil kailangan malinis. No? Malinis bago ka gumawa ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagkain. Kaya ganun na lang yung kanilang ritual. No? Maglilinis ng paa, maghugas ng paa, ng kamay, tapos yung mga gamit. Yun. Hindi naman masama yun. Ang naging alalahanin lang ni Jesus ay na focus dun sa hugas. Nalimutan yung dahilan bakit naghuhugas. Yung essence, ika nga, of the law. The spirit of the law. At yan minsan ang nagiging depekto. Pag nalilimutan natin ang dahilan ng batas, bakit ginawa yung batas? Ano ba yung pinanggagalingan ng batas? May isa pang halimbawa na tinukay ng Panginoon, yung korban. May kaugalingan kasi sa mga Hudyo na magtatalaga sila ng alay para sa Diyos. Pagka yun tinalaga mo na, kailangan mo na yung ialay sa Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon Kristo, may mga nag-aalay na yun na yung kanilang kabuhayan. Napapabayaan nila yung kanilang mga magulang. Tinuturo din naman nila na iyong mahalin ng mga magulang. Pero sinakatwiran nitong mga anak, no, na nag-aalay, hindi, alay ko na to sa Diyos. Yun ang turo ng mga Pariseo. Pero may vested interest sila. Kasi pakikinabangan nila yung iaalay sa Diyos na hindi naman talaga sa Diyos napupunta, kundi sa kanila. So yun yung nagiging issue. Kaya sabi ng Panginoon, turo kayo ng turo na mahalin ng magulang, pero hinahayaan nyo yung mga anak mag-alay ng korban, pero napapabayaan naman yung mga magulang. In other words, yung mga batas, mga salita, yan ay merong pinanggagalingan. May kasaysayan. Hindi natin dapat inihihiwalay yung diwa dun sa ating ginagawa. Halimbawa, kayo, sigurado ngayon, mga deboto kayo ni San Antonio. Kilala niyo ba si San Antonio? Alam niyo ba yung buhay ni San Antonio? Bakit ba si San Antonio naging santo? Paano ba siya nakilala? Why do we have a devotion to Saint Anthony? Ang inyo lang bang debosyon ay paghingi sa kanyang pamamagitan? You will be frustrated. Dahil hindi lang naman yun ang diwa ng debosyon. Hindi lang yun ang diwa ng pamimintuho kay San Antonio. Saint Anthony was not only known for his preaching, he was also known for his love for the poor. In other words, kung talagang deboto ka ni San Antonio, nagmamahal ka sa mahihirap. Tumutulong ka sa mga nangangailangan. So, it must be imbibed. Dapat nasa buhay natin yon. Ilan na ba yung humingi ng tulong sa'yo? Na inisnab, hindi tinulungan. Diba? O kaya, yung nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi lang pare. Tayo, meron din kakayahan na mag-engganyo sa mga tao para maging mabuti. No, yun yung point di ba? In order for our devotion to be meaningful at hindi lang nadadala sa pag-attend natin ng
ting Martes na debosyon o pagkapista o whatever, ano yan, maganda yan. Pero yung pinakadiwa, dapat hawak natin. O ngayon, magsa-celebrate tayo ng 500 years of Christianity. Okay, again, do you ever question? Ano bang ibig sabihin ng 500 years of Christianity? May mga tumitira sa atin. Bakit pinagdiriwang niyo yan? Yung 500 years na pagsasamantala sa atin ng mga taga-Spanya. That's how they see it. But in our faith, that's not how we see it. Ang nakikita natin, mapalad tayo dahil nakarating sa atin ang mabuting balita na hindi pinakinabangan o hindi naging kapalaran ng iba. And so we have to be thankful to God because the Christian faith came to us. Yeah? Dumating ang pananampalatayang Kristiyano. At dahil dyan, nakarating sa atin ang mabuting balita at nagkaroon tayo ng pagkakataon na maligtas. O again, question. Ano bang ibig sabihin sa iyo nitong 500 years? Do you understand it? Nakukuha mo ba yung mensahe sa mga kanta na ginawa dahil dito? Makukuha mo ba yung mensahe dun sa pagdadalang krus? Dadalhin dito yung krus, yung mission cross. I mean, these are good. Tong kanta, tong krus, yan. Pero, ano ba talaga yung diwa? Di ba? And the challenge is, sa akin, do you know this faith? Alam niyo ba yung pananampalatayang ito? Again, ang pananampalataya bang ito'y pasimba-simba lang paglinggo? Di ba? Parosaryo, padasal-dasal ang ama namin, pa-luk-luk-luk-luk ng mga imahen. It's more than that. Di ba? It's more than that. And that's the point of the Lord in the gospel today. You have to establish a relationship with God. Dapat may relasyon. At yung relasyon na yon, pinakikita sa mga hugas kamay, pag-aala, yan. But we must see the reason why we're doing it. And see, that's the challenge to us. Yun yung pinapaalala sa atin. Na wag lang nating gawin ang mga bagay. Kailangan din nating isa puso, isa isip, at yung diwa ay malinaw sa atin. Kaya taglay ang marubdob na pananalig sa malakas na pamamagitan ni San Antonio, manalangin tayo. O Ama sa langit, humahanga kami sa iyong malasakit para sa amin at ang iyong malugod na pakikitungo. Subalit ang pinakadakilang biyaya ng lahat, ikaw ang nagpahayag ng iyong sarili sa pamamagitan ng mga patriarka, propeta, ni Kristo at ng mga santo tulad ni San Antonio de Padua, pambihirang tagagawa ng mga kababalaghan at himala. Si Kristo ay iyong salita, ang iyong katotohanan at karunungan. Sa pamamagitan niya, nagsasalita ka sa amin, sa paraan ng buhay at kabanalan ng aming patron na si San Antonio ng Padua. Loobin mong dinggin at tularan si Kristo sa lahat ng mga santo upang makamit ang kapayapaan, ginhawa at katubusan. Para sa Santo Papa Francisco, sa aming tagapangasiwa, Broderick, sa mga obispo at mga pari, upang mabuhay at maglingkod sa salita ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Para sa lahat, upang ugaliin ang pagbabasa ng banal na Biblia, makinig at isakatuparan ang salita ng Diyos at tukdin ito, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Para sa sanlibutan na tinubos si Kristo, upang ang lahat ng tao ay matutong ibigin ang Diyos at lahat niyang mga santo, nang sa gayon ay buksan ang kanilang puso tungo sa tunay na pagkakapatiran sa ilalim ng pagkaama ng Diyos.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga taong di kinalulugdan ang masayang pakikitungo ng iba at hinahadlangan ang pakikihalubilo ng kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga taong mahilig manirang puri sa kapwa at walang katuturang pananalita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga taong mayabang, makasarili at mapagkunwari na humahamak sa iba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa panalangin ni San Antonio, dinggin ang aming pagsamo. Sa katahimikan, ipanalangin po natin ang ating mga pansariling kahilingan. Pinupuri ka namin, Ama, sapagkat sa pamamagitan ng iyong Espiritu, pinagsasanggalang ang iyong kinapal sa tulong ng mga salita at mithiin upang tularan namin ang iyong mga kaisipan at gawain, alang-alang sa pangalan ng iyong anak, si Jesucristong Panginoon namin. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si San Antonio ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang tinuturong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupurit pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, tong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Antonio na aming pintakasi at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa komunyon.
Ang Diyos ay pasalamatan sa pag-ibig niya sa tanan. Pagkain at inuming tunay na may dulot, kasiyahan, ang sa akin niyang bigay. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag mo hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Narito po ang update tungkol sa ating 2M4M project. As of to date, February 9, 2021, ang total collection or total amount received ay 1,611,920 pesos and 75 centavos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Antonio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan din ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay gaganapin ang pagbabasbas sa ikalawang Martes ng buwan. Lahat para sa estudyante, guro, profesional, mga naghahanap ng trabaho, mga kukuha ng pagsusulit, manlalayag, at mga babiyahe para sa espesyal na pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumulan ng karunungan ng tao, pinuspos mo ng karunungan ding ito, ang iyong lingkod na si San Antonio de Padua upang maipahayag ang iyong pagmamahal sa iyong bayan. Lingapin mo ng may awa at pagmamahal ang mga mag-aaral, guro, profesional na nasa iyong harapan at sa mga pinapanalangin namin. Patuloy mo silang biyayaan ng kaalaman, kalakasan at pag-ibig. Magamit nawa nila ang kanilang kakayahan upang bigyan ka ng lugod at papuri at tulungan ang kapwa. Patuloy nawa silang tumahak sa iyong daan at sumunod sa iyong panukala.
Patataginawa sila sa mga pagsubok ng buhay at gawaran sila ng malinis at mapagpakumbabang puso. Lingapin mo rin, Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho at ang mga kukuha ng pagsusulit sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Antonio de Padua. Mabigyan nawa sila ng liwanag at masagot nawa ang mga kahilingan ng kanilang puso sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayin niyo Palain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saint Anthony, thou blessed Son of Heaven, made saint for all your worth, the salt that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth, be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian, angel, a source of life divine. We proclaim you in heaven, we beseech you on earth, that the glory you attaineth be our crown, be our gain, and we'll witness the wonders of a new world in Christ, heaven's sweetness for tasting while on earth we pass by. Saint Anthony, the blessed Son of Heaven, made saint for all your worth, the soul that purifies the grain of leaven, the light that shone on earth, be thou for us a lamp forever burning, a light that shows the path. Be thou for us a patron, guardian, angel, a source of life divine. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo,
naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.